mga bata! Ako si Teacher Elnora A. Tamayo, ang inyong guro ngayon sa Filipino 2. Dahil sa pandemya na ating nararanasan ngayon, ay hindi pa kayo makakapunta sa paaralan para makapagklase. Gayunpaman, magkakasama pa rin tayo sa pamamagitan ng TV at radio-based instruction bilang bahagi ng tinatawag nating new normal. Aalamin natin ang mga dapat tandaan habang isinasagawa ang new normal education. Una, palaging makinig sa sinasabi ng guro upang lubos na maunawaan ang ating leksyon. Pangalawa, dapat makilahok sa pagsagot sa mga naibigay na gawain. Ngayon, handa na ba kayo mga bata? Sama-sama nating pag-aralan ang mga naihandang leksyon para sa unang linggo ng ating pag-aaral. Ang unang linggo ay nahahati sa 4 na sesyon. Una ay ang pagsuri sa tulang na pakinggan. Pangalawa, pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto. Pangatlo, pagtukoy sa mga salitang magkakasintunog sa napakinggang teksto. Pang-apat, pagtukoy sa pangunahing ideya o kaisipan sa mga napakinggang teksto. Mga bata, may larawan akong ipapakita sa TV. Ilalarawan ko ito para sa inyo at sa mga nakikinig sa radyo. Makikita dito sa larawan ang nagtambakang basura. Mayroon ding mga langaw na lumilipad. Makikita rin dito ang mga patay na daga at mga insekto. Mainam kayang tumira sa ganitong lugar? Hindi, di ba? Kasi makakakuha tayo ng sakit kapag ganito karumi ang ating paligid. Ano ang dapat gawin para maging malinis at ligtas ang isang lugar? Yan ang malalaman natin pagkatapos mapakinggan ang tula na aking babasahin. Ano ang dapat gawin habang binabasa ko ang tula? Una, imulat ang mga mata at ibukas ang mga tainga. Pangalawa, umupo ng maayos at matuwid. Pangatlo, makinig at unawaing mabuti ang aking babasahin upang masagot ninyo ang mga katanungan pagkatapos nito. Handa na ba kayo mga bata? Sige, uumpisahan ko na ang pagbasa ng tula. Magtulungan tayo. Tayo nang maglinis ng ating bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan. Hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging nagtutulungan. Kaya nga, kumilos batang man o matanda, huwag hintayin sakit ay mapala. Laging isaisip, maglinis sa tuwina. Pagtutulungan ang susi para guminhawa. Naunawaan ba ninyo ang tulang binasa ko mga bata? Tingnan nga natin kung talagang naintindihan ninyo. Sasagutin natin ang mga tanong tungkol sa tula. Handa na ba kayo? Uumpisahan ko na ang pagtatanong. Batay sa tula, bakit kailangang maglinis ng paligid?
Linisin ang paligid upang hindi tayo magkasakit. Dahil kapag marumi ang ating paligid, magiging mabaho rin ang hangin na ating nilalanghap. Ito ay nakakaapekto sa ating kalusugan. Hindi lang yan. Kung malinis ang ating paligid, ay maiiwasan pa ang pagdami ng lamok na sanhi ng sakit na dengue. Hindi ba? Kaya, hindi nating hahayaang maging marumi ang ating paligid. Kaya ano ang dapat nating gawin upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? Una, ugaliing maglinis sa ating bakuran araw-araw. Isa pa, paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura. Maliban dyan, gumawa ng hukay para sa mga nabubulok na basura. Kasi ang mga basurang ito, kapag nabulok na ay maaaring gawing pataba para sa mga halaman. Sa mga di nabubulok naman, ay piliin ang mga bagay na pwedeng gamitin muli o kaya'y pwedeng gawing paglagyan ng mga halaman o kaya'y pang dekorasyon. Maliban dyan, ano pa ang dapat gawin upang maging ligtas at malinis ang ating kapaligiran? Huwag kalimutang linisin ang mga kanal para hindi pamugaran ng mga lamok o iba pang mga insekto. At huwag magtapon sa kanal upang hindi maging barado upang sa gayon ay maganda ang daloy ng tubig. Ngayon mga bata, dapat huwag tayong magkalat at marunong tayong magtapon ng basura sa wastong lalagyan. Maliwanag ba mga bata? Balikan naman natin ngayon ang tula. Pakinggan ninyo ang pares ng salita sa bawat taludtod na babasahin ko. Makinig mabuti mga bata. Umpisahan ko na ang pagbasa. Bakuran, kalusugan. Maiiwasan, nagtutulungan. Matanda, mapala. Tuwina, guminhawa. Ano ang napapansin ninyo sa huling tunog ng pares ng mga salita? Mapapakinggan natin na magkakapareho ang huling tunog ng mga salita. Pakinggan ang bawat pares ng salita na babasahin ko. Handa na ba kayo? O umpisahan ko na mga bata. Gatas, bigas. Ano ang huling tunog ng mga salita? Ang huling tunog ay as. Magkapareho ba ang huling tunog? Oo, magkapareho ang huling tunog kasi parehong as ang huling tunog ng magkapares na salita. Pakinggan ang pangalawang pares ng mga salita. Araw, bataw. Ano ang huling tunog ng pares ng mga salita? Aw, ang huling tunog ng mga salita. Magkapareho ba ang huling tunog ng mga ito? Oo, magkapareho ang huling tunog ng mga salita. Kaya, tinatawag natin ang mga ito na mga salitang magkakasintunog. Ano ang salitang magkakasintunog? Ang mga salitang magkakasintunog
ay mga salitang magkakapareho ang huling tunog. Ngayon mga bata, ay pakinggang mabuti ang pares ng mga salita na ating babanggitin. Umupo ng maayos, ihanda na ang pagsusulatan ng inyong sagot. Makinig ng mabuti sa mga salitang aking bibigkasin. Isulat ang check sa sagotang papel kung magkatunog at X kung hindi. Handa na ba kayo? O umpisahan ko na. Unang pares, giliw, saliw. Pakinggan ang huling tunog. Magkapareho ba? Oo, magkapareho. Kaya check ang sagot. Pangalawang pares, baso, gatas. Magkapareho ba ang huling tunog? Hindi magkapareho, kaya X ang dapat na isinagot ninyo. Pangatlong pares, kahoy, baboy. Magkapareho ba ang huling tunog? Oo, kaya ang sagot ay check. Ano uli ang tawag sa mga salitang magkakapareho ang huling tunog? Tandaan mga bata, ang mga salitang magkakapareho ang huling tunog ay tinatawag nating mga salitang magkakasing tunog. Ngayon mga bata, suriin naman natin ang tula. Babasahin ko muli ang tulang Magtulungan Tayo. Makinig mabuti sa aking pagbasa. Handa na ba kayo? O umpisahan ko na. Magtulungan tayo. Tayo nang maglinis ng ating bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan. Hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging nagtutulungan. Kaya nga, kumilos batang man o matanda. Huwag hintayin sakit ay mapala. Laging isaisip, maglinis sa tuwina. Pagtutulungan ang susi para guminhawa. Naunawaan mo ba ang tula? Suriin na natin ito para lubos mo itong maunawaan. Ang unang saknong ay tumutukoy sa paglilinis ng bakuran upang mapangalagaan ang kalusugan. Ang pangalawang saknong naman ay tumutukoy sa pagtutulungan. Sinabi ko kanina na sa unang saknong ng tula ay tumutukoy sa paglilinis ng bakuran upang maiwasan ang sakit. At sa pangalawang saknong naman ay tumutukoy sa pagtutulungan. Ang mga ito ay tinatawag nating pangunahing ideya o kaisipan. Ang kaisipan na naipapahayag sa bawat saknong o talata ay tinatawag nating pangunahing ideya o kaisipan. Lahat ng mga teksto na ating naririnig o nababasa ay may pangunahing ideya o kaisipan. Ito ay maaaring matagpuan sa pamagat, unahan, gitna at huling bahagi ng teksto. Upang lubos ang inyong pagkaunawa sa araling ito, ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. Pakinggan ang maikling kwento na aking babasahin at pagkatapos ay piliin ang ideya o kaisipan na ipinapahayag dito. Umupo ng maayos mga bata.
Hawakan na ang lapis at ihanda na ang sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Uumpisahan ko na. Unang bilang. Si Ada ay palaging tumutulong sa mga gawaing bahay. Pagkagaling sa eskwela, nagdidilig siya ng mga halaman. Pagkatapos, nagwawalis siya sa sahig. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay sa kanyang pagiging matulungin. Ano ang pangunahing ideya ng talata? A. Ang pagiging mapagbigay ni Ada. B. Ang pagiging masipag ni Ada. C. Ang pagiging masunurin ni Ada. D. Ang pagiging matulungin ni Ada. Ang tamang sagot ay letra D. Bakit ito ang sagot? Ito ang sagot dahil lahat ng mga pangungusap ay tumutukoy sa lahat ng mga ginagawa ni Ada upang makatulong. Matatagpuan ang pangunahing ideya sa talata sa hulihan nito. Ngayon, babasahin ko ang ikalawang talata. Makinig uli ha? Uumpisahan ko na. Palaging naglalakad si Toto sa pagpasok sa paaralan. Nagbabaon din siya ng tinapay para hindi na siya bumili pa sa kantina. Inihuhulog niya sa alkansya ang bawat sentimong natitira sa kanyang baon. Ano ang pangunahing ideya o kaisipan na ipinapahayag ng talata? A. Si Toto ay maalagang bata. B. Si Toto ay masipag na bata. C. Si Toto ay matipid na bata. D. Si Toto ay matulunging bata. Ang tamang sagot ay letra C. Bakit? Dahil lahat ng mga pangungusap tungkol kay Toto ay nagpapahayag ng pagiging matipid nito. Ang pagbabaon niya ng tinapay at paghulog niya ng pera sa alkansya ay nagpapakita ng pagiging matipid. Pakinggan ninyo uli ako at babasahin ko ang ikatlong bilang. Uumpisahan ko na. Makinig ng mabuti. Talagang napakamaalaga ni nanay. Inaasikaso ni nanay ang kanyang mga anak. Nagluluto siya ng almusal para sa kanyang mga anak. Ipinaghahanda niya ng kanilang baon. Pagkagaling sa eskwela, nakahanda na naman ang kanilang pananghalian. Ano ang pangunahing ideya nito? A. Ang butihing ina. B. Ang masipag na ina. C. Ang maalagang ina. D. Ang matulunging ina. Ang sagot ay letra C. Bakit ito ang sagot? Dahil ang mga pangungusap sa talata ay nagpapakita ng mga ginagawa ni nanay na pag-aasikaso sa mga anak. Makikita ang pangunahing ideya sa unang bahagi ng talata. Dadako tayo sa ika-4 na bilang. Makinig mabuti mga bata. Huwag makipag-usap sa iba. Hawakan ng lapis at uumpisahan ko na ang pagbasa.
Mahalaga ngayong panahon ng pandemya na tumaas ang ating resistensya. Dapat kumain ng mga gulay at prutas na mataas sa mineral at bitamina. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig isang araw. Magkaroon ng sapat na tulog at mag-ehersisyo araw-araw. Ano ang pangunahing ideya o kaisipan ng talata? A. Kumain ng prutas at gulay. B. Matulog sa tamang oras. C. Mga gawain upang tumaas ang resistensya. D. Uminom ng tubig araw-araw. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra C. Dahil ang lahat ng mga pangungusap ay nagsasabi o tumutukoy sa mga dapat gawin upang tumaas ang resistensya. Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Kung hindi, huwag mag-alala. Marami pa tayong mga pagsubok na gagawin sa susunod pang mga leksyon. Ako'y nagagalak at kayo ay natututo. Tumayo kayong lahat at itaas ang inyong mga kamay, ikaway-kaway, iwagay-way at ipalakpak ang mga ito upang makapag-relax kayo. Ngayon, tapos na ang leksyon natin. Tandaan, mga bata, ako si Teacher Elnora A. Tamayo na nagsasabing sana ay isasagawa ninyo ang lahat ng natututunan sa pang-araw-araw na buhay. Tandaan, manatili palagi sa bahay, magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, at gawing ligtas ang buhay. Hanggang sa muli, mga bata.